So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo naiinis na nga po itong PNP ngayon dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang pinapalabas nga ni dating Pangulong Duterte ay may plano itong PNP natin para mag-destabilize laban po sa gobyerno po natin ngayon. So syempre, ano bang ibig sabihin ng pinag-iingat mo? 'Di ba ang sabi ni dating Pangulong Duterte, kayo, mag-ingat kayo diyan sa PNP at saka sa AP. Parang so anong labas nun, 'di ba? Anong pinapalabas ni Duterte dito? So ano yung pinapalabas dito ni dating Pangulong Maudigs kung bakit niya pinag-iingat ang gobyerno natin sa AFP at saka sa PNP? 'Di ba? So para makuha po natin yung narrative mga ka-streetwise, ito po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Siyempre may nakuha tayong video nito. So ito po ay sinabi niya sa kanyang TV show na Gikan para sa China. So sabi niya dito, no? So bakit ganito yung mukha ni Duterte, no? Parang ni-stroke. So sabi niya dito, ngayon, bantayan ninyo ang military, pati pulis. Kayong nakipag-kontsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military at pulis. Ang sakit sa puso, ano? Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay at pinatay ninyo? Destabilization? Bakit, ano? Why would I urge the military? Anong pagtingin ninyo sa military? Bobo? So ngayon, ang sinusumbat kasi dito ni dating Pangulong Duterte, no, bakit daw nakikipagkontsaba itong Congress sa Makabayan Black? Na syempre, ang narrative naman po nila, itong Makabayan Black po ay parte po ng CPP-NPA. Yan. Kasi nga naman, di ba, marami naman talagang namatay na sa hanay nga po ng AFP at saka PNP laban nga po dito sa NPA. Pero mga kababayan po kasi, yes, apparently, I agree kay dating Pangulong Duterte na salot talaga sa lipunan yung armadong grupo po na yan. Di ba? Pero ang pinupunto ko lang dito kasi mga kababayan, it's very inappropriate para sa isang dating presidente na maghihikayat ka ng destabilization laban po sa ating gobyerno at ginagamit mo pa yung AFP at saka PNP. Ayun lang naman po yung punto dito. So para mas malino po, ito po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. May video po tayo dito. Kaya ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. So bakit babantayan? Di ba tayo dapat binabantayan ng pulis tsaka military? So ito lang mga kababayan, no? Ang akala kasi ni dating Pangulong Duterte is malakas pa rin siya sa AFP at saka sa PNP. Kasi ang pagkakaintindi kasi ni dating Pangulong Maudigs, may utang na loob sa kanya ang PNP at saka AFP dahil tinaasan niya yung sweldo. Okay? So mga kababayan, bago tayo mapunta doon, sumagot po si Colonel Jean Pajardo dito. Ito po yung spokesperson po ng PNP. So ang sabi niya dito, okay, on the part of the PNP, hindi tayo makikilahok sa anumang attempt na i-destabilize itong ating government. Bagamat sabi ko nga, ang PNP ay nakahanda para i-defend ang security at sovereignty ng ating bansa. But these political issues, sana ay wag nang masama pa yung PNP. So mga kababayan po kasi, malinaw naman po talaga na kaya sinasabi ito ni dating Pangulong Duterte, ito po ay tungkol po sa politika. Namumulitika po si dating Pangulong Duterte. At syempre ngayon mga kababayan, ang mandato naman po talaga ng PNP ay base po sa chain of command. So sino ba yung chain of command ng PNP? Edi yung presidente. So kung merong isang dating presidente na namumulitika, ang punto natin dito, wag mo nang idamay dito yung mga pulis natin para sumali sa iyo. Para sumali diyan sa iyong political ambition. Walang iya ka, matanda ka, ang tanda-tanda mo na, 'di ba may pangarap ka pa sa politika, hindi ka na lang mamahinga. So continue natin 'to, no. Ang sabi ulit, so continue ang sabi dito, meron tayong mandato na i-enforce iyong ating mga batas. But kagaya ng sinabi ko kanina, na as an institution, ang PNP po ay 100% behind this administration. Yan. So malinaw naman po kasi mga kababayan na itong si dating Pangulong Duterte ay nanunumbat.
Okay. Sinusumbatan niya itong PNP at saka AFP kasi nga tinaasan yung sweldo. Nabanggit niya yan sa dating episode po ng Gikan para sa Masa eh. Pero as if naman kasi mga kababayan, na ako naman po naniniwala ako na hindi naman po kasi bobo at saka mangmang yung PNP at saka AFP po natin. Well, ito lang yung sinasabi ko lang dito, no? Agree po tayo doon. Sobrang agree po tayo doon at sobrang ganda din po ng ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte na pagtaas po ng sweldo sa mga sundalo at saka sa mga kapulisan natin. Agree doon. At kahit nga po yung mga pensioners na katulad nga po ng tatay ko is tumaas din po yung pension dahil nga po yan sa ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte. Pero tulad nga po ng sinabi ko, hindi naman po kasi mangmang yung mga tao na yan. Kasi mga ka-streetwise, no, ito yung sinusumbat ni dating Pangulong Duterte eh. Ito galing ito sa DBM Ang sabi dito, President Duterte fulfills campaign promise, double salaries of cops and soldiers. So, totoo naman na tinaasan niya yung sweldo. Pero ang mali kasi dito mga kababayan at naiintindihan naman ito ng mga pulis at mga sundalo natin na tinaasan nga yung sweldo nila at pati yung mga pension nga po ng mga retirees, pero wala naman po kasing pera yung Pilipinas para gawin yon. At syempre, ang mangyayari dito in the future, magkakaroon po tayo dito ng fiscal crisis. So explain ko lang to mga kababayan, no? Ang sabi ng Department of Finance, okay, ni PBBM, Department of Finance pushes for MUP pension reforms once of fiscal collapse. Yan. Ito na content ko na ito, no? Pero babalikan ko lang po ito kasi napaka-unappropriate po talaga na manumbat si dating Pangulong Duterte diyan nga po sa sweldo na yan. Diyan nga po sa pagtaas po ng sweldo po na yan. At aware po dito yung mga kapulisan at saka mga kasundaluhan. Paano ko nalaman? Siguro alam nyo naman po. Siguro po sa mga matagal na po naka-follow po sa akin na kami po ay pamilya po kami ng mga sundalo. Alam ito ng mga relatives ko na yung ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte ay mayroon po itong negative effect. Especially po na hindi naman ganun kayaman yung Pilipinas para po magtaas ng sweldo sa mga sundalo. So ang ginawa nga po kasi ni dating Pangulong Duterte dito, no, na sige, tataasan ko yung sweldo ng mga yan. Bahala na yung susunod na administrasyon na mamroblema. So ang ending nun, yung credit sa kanya. Pero yung problema, para po bayaran yung mga sweldo nga po at saka yung mga pensyon ng AFP at saka ng PNP natin, pinasa niya sa mga susunod po na presidente. Kita nyo mga ka-streetwise, di ba? Matalinong tanga at saka credit grabber din talaga itong si Duterte. Di ba? So ito nga binabanggit natin dito mga kababayan. So kung titingnan po natin, ngayon po, meron po tayong 150,000 na sundalo. Ito po yung aktibo. And then, mga kababayan, meron po tayong 220,000 po na pulis. So in total, mahigit kumulang po na 400,000 po yung AFP at saka PNP personnels po natin. So ngayon, base po sa mga bilang po na to, so meron po tayong active personnels na 402,000 at meron po tayong pensioners na 190,000. Okay. So ayan po yung bilang ngayon. So dyan mga ka-streetwise, dyan po sa 190,000 po na pensioners po ng PNP at saka AFP, gumastos po yung gobyerno ng 130 billion sa loob po ng isang taon. Okay. So hindi pa po dito kasama yung sweldo ng 400,000 na active personnel. So ang lumalabas dito, mahigit kumulang po na sabihin na nga po natin malamang na 500 billion. 'Di ba? 500 billion mahigit kumulang po yung sinusweldo po ng PNP at saka AFP po natin ngayon. Kasama po yung mga pensioners. So ang problema po kasi dito mga kababayan, sa ngayon okay to. Pero isipin nyo lang mga ka-streetwise. Itong 402 na active personnel na to ngayon, kapag ito po ay nag-retire after 20 years or after 10 years, so ibig sabihin nun, magkakaroon po tayo ng mahigit kumulang na 400,000 na pensioner, na pensionado. At hindi pa dun kasama yung mga magiging active na military at police personnel after 20 or 10 years more. So ibig sabihin nun mga kababayan, mahigit kumulang po, napapalo po ng 1 trilyon ang magagastos po ng Pilipinas pag nangyari po yun. Eh magkano lang po ba yung budget po ng Pilipinas sa loob ng isang taon ng buong Pilipinas? Sa ngayon po, meron po tayong 5 trillion pesos. So ang lumalabas, 20% po ng budget ng Pilipinas mapupunta po sa sweldo po ng pulis, ng sundalo, sa 400,000 na retirees after 10 years or 20 years.
So ito mga kababayan, no, napakadali lang naman intindihin nito, pero hindi ko nga lang alam, no, bakit sa mga ibang mga vlogger po na wala namang ibang alam, binabaluktot po nila yung issue po na to. Ang pinapalabas nila dito na ang plano po ni PBBM ay bawasan po yung mga pensyon. O kita mo, di ba, nagko-content sila. Yung nakita kong gumawa ng content nito, si Banat Bay at si Boss Dada eh. Di ba? Gumawa sila ng content na hindi naman pala nila naintindihan. So at least mga kababayan, at least hindi po natin nakuha hindi ko po na-explain sa inyo ng details kung ano ba yung nangyari, at least you get the point. Na ito nga pong ginawa ni dating Pangulong Duterte, no, which is maganda sa ngayon, pero makakaroon po tayong problema in the future. At syempre mga kababayan, hindi naman po kasi katulad ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Di ba? Isipin niyo mga kababayan, di ba? Kung si dating Pangulong Duterte ay gumawa ng isang hakbangin na pagtaas nga po ng sweldo at saka ng pensyon ng PNP at saka AFP, pero wala naman siyang ginawang paraan para makakuha ng pera at pinasa niya lang ito sa susunod na presidente, hindi po ito ginawa ni PBBM. Actually, pwede namang pabayaan ni PBBM ito eh. 'Di ba? Na pwede sabihin ni PBBM, ayan yung mga sweldo at pensyon ng pulis at sundalo. Hindi ko naman naabutan yan. Bahala na yung susunod na presidente diyan. So hindi niya po ginawa 'yon. Gumawa na po siya ng paraan ngayon para po mapigilan itong fiscal collapse nga po na sinasabi po ng Department of Finance. So ang lumalabas dito mga kababayan, 'di ba? Nanunumbat itong si Duterte ng mataas na sweldo at ito po yung ginagamit niya para ma-encourage na magkaroon po ng destabilization yung pulis at saka mga sundalo po natin sa current administration na sobrang inappropriate at sobrang unethical. At buti na nga lang po mga kababayan ay sinoplak siya ngayon ng spokesperson nga po ng PNP. So yun lang po mga kababayan, no, maiksing content lang po ito. No? So kayo po, anong po masasabi nyo nga po dito sa ginagawang, di ba, Diyos ko, ewan ko ba kung bakit pinapayagan magsalita ito, no? Pero sa tingin ko lang mga kababayan, no, pinapadama lang itong si Duterte eh. Kumbaga, pinapabayaan lang siya magsalita, pero unti-unti, di ba, kapag nagkapatong-patong na lahat ng mga statement niyan, pwede na siyang kasuhan ng sedition. Yon. So kayo mga kababayan, no, so ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte na panunumbat sa mga sundalo at saka sa mga pulis para po gamitin po ito para magkaroon po ng destabilization po sa gobyerno po natin. At ano rin po masabi nyo nga po dito sa pagsoplak ng spokesperson nga po ng PNP dito nga po sa sinabi nga po ni dating Pangulong Duterte. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.